We know that this moment. Nagsimula ang movie kay Lorenzo na isang hustler na sugarol kung saan ay tumatakas siya sa mga tauhan ni Gerbino matapos niyang matalo si Gerbino sa isang laro. Ayaw tumanggap ng pagkatalo ng mga kakampi ni Gerbino kaya't gusto nilang patayin si Lorenzo, at sa kabila ng pagtatangka ng mga tauhan ni Gerbino ay nagawa pa ding makatakas ni Lorenzo. Nang sumunod na araw ay hinimok si Lorenzo ng kanyang mga kaibigan na umalis na lang sa bayan na iyon, at pinaalalahanan siya ng mga ito na hindi titigil ang mga tauhan ni Gerbino hanggat hindi siya napapatay. Kaya't nakinig siya sa mga payo ng kanyang mga kaibigan at umalis na siya sa bayan na iyon. Samantala ay makikilala naman natin si Pampinea na isang prinsesa ng lugar na iyon. Nalulungkot si Pampinea dahil sa pagkawala ng kanyang mga magulang nang dahil sa kumalat na salot. Sinabi ni Gerbino na siya na lang ang mag-aalaga para kay Pampinea. Ngunit ipinaalam ni Pampinea na malapit na siyang magpakasal kay Prince Zins ng Russia. Niloko ni Gerbino si Pampinea at sinabi niya dito na may utang na malaking pera sa kanya ang ama nito, at kailangan nitong isangla ang lahat ng mga ari-arian upang makabayad ito sa pagkakautang sa kanya. Sinabi ni Gerbino kay Pampinea na akin na ang lahat ng mga ari-arian ng iyong ama, at ang tanging paraan lang ni Pampinea upang mabayaran ang mga pagkakautang ay ang pakasalan siya nito. Sobrang naguluhan si Pampinea kaya't umalis na lang siya nang hindi sumasagot. Samantala ay patuloy pa ding hinahabol si Lorenzo ng mga tauhan ni Gerbino, at natakasan sila ni Lorenzo nang magtago ito sa itaas ng isang puno. Ngunit nang maputol ang sanga ng puno ay nahulog si Lorenzo kaya't nawalan ito ng malay. Pagkatapos ay nakita siya ng mga nagdaang mga madre at dinala siya ng mga ito sa kanilang simbahan. Humanga sila sa kagwapuhan at magandang katawan ni Lorenzo, kaya't hinalikan nila ito sa pag-aakalang hindi ito alam ng binata at hindi na ito makakapag-react, kaya't sinamantala nila ang kalagayan ng gwapong binata. Ngunit nang dumating ang kanilang Mother Superior at nang magtanong ito tungkol kay Lorenzo ay nagtakip sila ng muka, at sinabing siya ang gardener natin na isang pipi at bingi. Narinig ito ni Lorenzo at nagpasya siya upang makapagtago sa mga tauhan ni Gerbino. Ilang sandali habang naliligo ay laking gulat niya nang biglang pumasok ang dalawang madre at nakipag-tsyok-tsyokan sa kanya ang mga ito. Samantala ay pinayuhan si Pampinea ng kanyang mga kaibigan na layuan niya si Gerbino, at pagkatapos ay magpanggap siya na maging isang madre sa isang simbahan sa di kalayuan, at ipinayo din ng mga ito na maghintay na lang siya ng mga ilang araw hanggang sa dumating si Prince Zins para sa kanilang kasal. Pagkatapos ay nagbihis at nagpanggap na si Pampinea bilang isang madre at ilang sandali ay nagpunta na siya sa simbahan, at doon ay nakita niya ang gwapong binata na si Lorenzo. At nang magtaka siya kay Lorenzo kaya't tinanong niya ang isang madre kung sino ba ang binatang iyon, at sinabi ng madre na siya ang ating hardinero na isang pipi at bingi. Pagkatapos ay naintriga si Pampinea kaya't pinuntahan niya ang gwapong binata, ngunit nagtago si Lorenzo habang kasama niya ang isang madre at nagtsyok-tsyokan sila sa gitna ng mga damuhan, at wala silang kamalay-malay na pinapanood na pala sila ni Pampinea. At makaraan ng ilang araw ay dumating na si Prince Zins sa palasyo nila Pampinea, ngunit harapan siyang kinumpronte ni Gerbino, at sinabing bumalik ka na lang ulit sa Russia dahil magpapakasal na sakin si Pampinea. Kaya't nang magalit si Prince Zins ay nilayasan siya nito. Pagkatapos ay nalaman ni Prince Zins sa isang servant na may nakakita kay Pampinea na nagtatago sa isang simbahan sa di kalayuan, at nagpanggap ito bilang isang madre. Kaya't nang marinig ay agad na nagpunta si Prince Zins sa simbahang iyon. Samantala ay may dalawang madre na pumunta sa kwarto ni Lorenzo at inamin ng mga ito na kahit kailan ay hindi pa talaga sila mga natatalpak, at sinabi ng mga ito sa Dax na binata na pwede mo ba kaming turuan, dahil bilang isang matulungin kaya't sumama siya sa kwarto ng kanilang Mother Superior, at pagkatapos ay pinagtatalpak niya ang mga ito ng buong maghapon. Ngunit hindi naman ito nagustuhan ni Pampinea dahil nakakaramdam siya ng pagkainggit, at nang sumunod na araw ay kinumpronte ni Pampinea si Lorenzo upang ipahiwatig ang kanyang nararamdaman. Sinubukang tanggalin ni Lorenzo ang kanyang belo ngunit pinigilan niya ito, at sa halip ay piniringan niya ang mga mata ng Dax na binata, kaya't mas lalong naintriga, mas na-excite at nakaramdam ng init si Lorenzo. Ngunit hinalikan lang siya ni Pampinea at sinabing may gusto ako sa iyo, at nang tanggalin niya ang piring sa kanyang mga mata ay biglang nawala na si Pampinea. Pagkatapos ay pumunta na si Pampinea sa Mother Superior at sinabi niya dito na isang sinungaling si Lorenzo, dahil narinig niya itong kumakanta sa garden at hindi talaga ito isang pipi o isang bingi. Pagkatapos ay tiningnan ng Mother Superior si Lorenzo at nakita siya nitong natutulog, at kunwaring binulungan niya si Lorenzo na papatayin kita. Kaya't nang magpanik ang binata ay nagalit sa kanya ang Mother Superior at pinalayas siya nito sa simbahan.
Samantala ay umalis na din si Pampinea sa simbahan upang bumalik sa kanilang palasyo, nang makita ay nakiusap si Lorenzo na sumama sa kanya at sinabing wala na siyang ibang mapupuntahan, at pumayag naman si Pampinea na isama na lang siya sa palasyo. Pagkatapos ay nakarating na si Prince Zins sa simbahan kung saan ay nakita niya ang madreng si Melissa na naliligo sa isang falls. Sinabi niya kay Melissa na ako ang prinsipe ng Russia at kaya ako nagpunta dito ay upang pakasalan si Princess Pampinea, at tinanong niya kung nasaan ang kinaroroonan ng prinsesa. Ngunit niloko siya ng madre at sinabing ako si Princess Pampinea, kaya't sa sobrang tuwa ay inakap at hinalikan siya ni Prince Zins. Samantala ay nakarating na sila Pampinea at Lorenzo sa palasyo, at pagkatapos ay inimbitahan ni Pampinea si Lorenzo na manatili muna doon ng ilang araw, at habang naghahapunan ay inamin ni Lorenzo kay Pampinea na napaibig siya sa isang madre na humulik sa kanya sa simbahan, at kahit na hindi niya nakita ang madre ay nagdesisyon siya na pakasalan ito, ngunit hindi pa din sinabi ni Pampinea kay Lorenzo na siya ang madre na iyon. At pagdating ay laking galit ni Gerbino nang makita niyang kasama ni Lorenzo si Pampinea kaya't inatake niya ito, at nang tangkang papatayin na ni Gerbino si Lorenzo ay namagitan sa kanila si Pampinea, at sinabi niya na magpapakasal ako sa iyo Gerbino kung hindi mo papatayin si Lorenzo, at agad namang sumang-ayon sa kanya si Gerbino ngunit ikinulong nito si Lorenzo. Nang sumunod na araw ay sinabi ni Pampinea kay Gerbino na palayain mo na si Lorenzo at papuntahin mo na ang pari dito sa palasyo. Papakasalan mo na ba ako ngayon? At sumagot si Pampinea na oo, at kahit galit si Gerbino ay pumayag ito sa kanya na palayain si Lorenzo. Pagkatapos ay pinalaya na nila si Lorenzo at sinabi ni Pampinea sa binata na umalis ka na at hanapin mo na ang tunay mong pag-ibig. Pinasamahan ni Gerbino si Lorenzo sa kanyang mga tauhan upang ihatid sa labas, ngunit bigla nilang inatake si Lorenzo kaya't napilitang ipagtanggol ni Lorenzo ang kanyang sarili, at dahil dito ay napatay ni Lorenzo ang dalawang tauhan ni Gerbino. Gustong iligtas ni Lorenzo si Pampinea kaya't muli siyang bumalik sa palasyo. At habang ikinakasal ng pari si Pampinea at Gerbino ay biglang dumating si Prince Zins, at sinabi nito na si Pampinea ay nararapat na para sa akin at papakasalan ko siya. Pagkatapos ay nangyari ang kanilang paghaharap, at habang sinusugod at nilalabanan ni Prince Zins si Gerbino ay dumating din doon si Lorenzo, at nilabanan nito ang mga tauhan ni Gerbino. Hinabol ni Gerbino si Pampinea ngunit pinigilan siya ni Prince Zins kaya't nagkaroon sila ng matinding paglalaban, at ilang sandali ay natalo na ni Prince Zins si Gerbino at tinutukan niya ito ng kanyang espada sa noo. Ngunit dumating si Lorenzo at sinabing ako ang dapat na tumalo kay Gerbino, kaya't naglaban sila ni Gerbino at nang mapatay niya ito ay itinulak niya ito sa well. Samantala ay nagpropose si Prince Zins kay Pampinea ngunit tinanggihan siya nito. Sinabi ni Prince Zins ang tungkol sa nangyari sa kanila nung isang araw sa falls. Walang alam si Pampinea tungkol dito kaya't nang alisin niya ang kanyang belo ay nalaman ni Prince Zins na kay Melissa pala siya napaibig, at nang makita niya si Melissa ay hinalikan niya ito. Hindi makita ni Pampinea si Lorenzo at nang papaalis na ang gwapong binata ay nagmadaling hinabol ito ni Pampinea, at sinabi ng prinsesa ang kanyang pagmamahal para kay Lorenzo, ngunit tinanggihan siya ng binata at sinabing ang puso ko ay para lang sa madre na humulik sa akin sa simbahan, kaya't sinabi ni Pampinea kay Lorenzo na ipikit mo ang iyong mga mata, at pagkatapos ay hinalikan niya ito, kaya't nalaman na tuloy ni Lorenzo na si Pampinea ang madre na humulik sa kanya sa simbahan at ito talaga ang kanyang tunay na pag-ibig. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.